Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula August 18 to 24, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Kung may lumabas man na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin itong gender. O as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, huwag nyo na lang pansinin ang gender. So, magsimula na tayo. Ano kaya ito? Tingin ko bisyo to. Bisyo na mahirap alisin. So, para bang mapapaisip siya na tanggalin na tong bisyo. Pero hindi niya nga kaya. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari kasi hindi niya kaya. Attach siya doon. Hindi niya matanggal sa sarili. So, pwedeng kayo mismo to, o person nyo, o kakilala nyo. Na alam nyo sa sarili nyo, may bisyo siya. O bad habits. Pero ngayong week lang naman to, hindi naman to forever. So, kung person nyo to, sabihin natin hindi kayo to person nyo. Pisces, Kapwa Libra, kung kakilala, Sagittarius, Leo, ay ba't pa dito? Dito na lang. Puro tao to. Ano ba to? Gawin ko na lang energy kasi nakakalito. Hindi ko siya gagawing tao. So, may someone dito kasi dalawa yung masculine. So, probably lalaki o masculine energy na para bang bored siya siguro sa takbo ng buhay niya. Na para bang gusto na niyang umalis sa ganong situation. Ewan ko, para bang hindi siya masaya currently sa ginagawa niya. Bored siya o sa mga tao sa paligid niya, parang walang mental activity na nangyayari o mental stimulation, kaya bored. Kaya ito, mag-explore siya ng something niya. Kung naging illogical siya dito, ito, magiging logical na siya. At hahanapin niya yung something na pwedeng mag-bring ng stability sa buhay niya. Siguro bored siya sa trabaho. Yun parang mag-explore siya ng iba pang option dito. At hahanapin niya yung work siguro na fit sa mentality niya. Kasi isa rin yan sa important factor ng happiness. Kailangan fit sa mentality. Ang karelasyon o ang work, depende. So, yun.
hahanapin niya yung magbe-bring ng stability sa buhay niya. O kung saan mas maganda ba na option, ganun. Anyways, kung di man kayo to, ay person, Pisces, Sagittarius, Cancer. Kung kakilala, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Leo. Gift, oh. Wow. So, makakatanggap ng gift ang iba sa inyo mula sa lalaki. Siguro, Lord to eh. Lalaki rin naman to. O father figure, siguro basta lalaki. So, expect na natin na makakatanggap ng pera siguro, damit, pagkain, basta gift. Jewelry, pwede rin. So, sana natin na may magbibigay ng regalo sa iba sa inyo. O gagawin nila yung wish ng iba sa inyo. May magpapasaya sa iba sa inyo. Pero kanino? So, lalaki, father figure. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Siguro someone na mas matanda sa iba sa inyo pero lalaki. O sa mayaman. Boss. Pwedeng boss to. O mayamang tao. O may pera siguro. May stable job. Permanent sa work. O sa someone na malayo sa inyo. Sabihin natin kamag-anak to. O kakilala na nasa malayo. So, kung long distance relationship, pwede rin. O someone na kasal na. Ganon. Maglalarong edad nito mga 40. Pataas. Wow, ito love. Frivolity. Maganda ba to? Kasi ang frivolity para sa akin, para talaga siyang tawag dito, butterfly. So, pag sinabi mong butterfly, paalis-alis ng pwesto. So, yung pinuntahan niyang flower, hindi siya nagtatagal doon. Lilipat na siya ng iba. So, sa madaling salita, ito yung love na hindi seryoso o walang commitment. So, baka ma-involve yung iba sa inyo sa ganyang sitwasyon. Whether kayo mismo o yung person nyo, o ewan ko, kakilala nyo siguro. Baka nga ma-involve sa hindi seryosong relasyon. Third party, friends with benefits, situationship, o baka mabuntis ng walang ama o walang ina. Walang ama talaga. Walang ama. Nabuntis ng walang ama. Ganon, natatay yung ama. Para siyang unwanted pregnancy. So, beware. Kasi wala nga commitment to.
Kung baga, mapusok na relasyon na responsible yung lalaki siguro kasi alam nga naman babae yung tatakbo. 'Di ba? Siya na nga yung agrabyado. Kasi mahirap magbuntis. Tapos habang buhay mo responsibilidad 'yun dahil syempre lalaki 'yon, yung baby, 'di ba? Tapos magastos. Alam nga namang babae mag-shoulder nun dahil wala namang work. Oh. Kaya malamang dito, lalo na kung ganun nga, sitwasyon, kumbaga, mahirap sa part kasi ng babae. Ikaw na nga yung nagdala ng baby. Ikaw pa mag-aasikaso lahat-lahat. Di ba? Saka usually, ang tumatakbo talaga ay lalaki. So, baka para lang to sa babae. Beware. Kasi may mga lalaki na ayaw pa ng responsibility o masyado pang bata sa edad para magseryoso. Lalo na siguro kung anak to. So, mag-ingat, di ba? Sa anak, college pa lang, high school, may jowa na, ayan, pag-ingatan, di ba? Baka para sa kanila to. O wag, iwasan ba? Iwasan na ma-involve sa magulong sitwasyon, komplikado. Di ba? It's complicated. Ilayo ang sarili sa ganung magulong sitwasyon na lang siguro. Um, maisip eh. Pumunta na tayo sa huling deck. Ito pala. Sino yung possible partner dito? Para malaman nyo. Dito. Dito na-explain ko naman, di ba? Wala lang zodiac sign, pero yung description na sabi ko, ito na lang ang i-clarify natin. Partner. Sino yung possible partner dito ng Libra? Kahit dito, tingnan niyo yung tsura nito, yung tumatakbo na lang kapag nakadisgrasya, So, Aquarius daw. Ito, Taurus. At ito pa, tingnan niyo yung energy dito, Baliktad pa. So, pag ganito, pag nakita ko to, ito kasi good person. Kasi namimigay siya, di ba? Kind siya. Pag ganito, bad person, May involve yung iba sa inyo sa cheater o bad person. Kaya yan, tatakbuhan sila pag nabuntis. O narcissist siguro. So, mag-ingat, lalo na kung babae yung anak o babae yung tao. Kasi sila yung mas agrabyado dito sa ganitong klaseng case na bigla na lang may tatakbo, di ba? Nalaman na buntis, biglang tumakbo. Bigla na lang naglaho na parang bula. Anyways, ito ang huli. Masyadong malaki kasi itong last deck natin. Kaya sinapol ko na at ni-ready. So, babasahin ko na lang. You are enough. Today, tomorrow, always. Ang cute nung drawing. Excuse me. I am a work in progress and that is okay. At ang huli, ito yung mga advice sa week na to. August 18 to 24, 2024. So advice, you will rise above the ashes o ashes
You will find a way to become whole again. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.